ni Speaker Martin Romualdez, sobra-sobra siguro nagalit ito si Pusit. O ngayon, pag-usapan naman natin yung mga tao doon sa EDSA. Sabi nila mga kababayan, ang EDSA daw ang uling baraha. Kaya kikilos na raw sila para pababain si PBBM. Kailan? Bukas daw sila kikilos papunta ng Malacanang. Diba? Mga kababayan, eto pakinggan ninyo itong mga loko-loko. Biruin mo, iilan lang sila oh. Wala nga pumupunta. Pinipilit pa rin na sila daw ay pupunta, umpisahan daw ng mga bisdakeros at banateros bukas. Oh, pakinggan nyo to. Teka lang Oh. Good afternoon mga ma'am sir. Oh. Ayan, shout out. Shout out daw. Oh. Pakita natin sa inyo. Play natin hanggang 9 minutes. Organic ha, kami mga senior. Yes. Senior. Solid. Kawawa naman itong mga taong to. Oh. Anong luma na daw yung video na to? Kawawa ka naman. 3 hours? Luma na ba? Ayan, para maganda yung ano mo, idol. Anong luma? Papakita ko sa inyo para sabihin yung luma, papalakihan ko. Yung nagsasabi ng luma, kung pwede lumayas ka na dito. Eto, sinasabi niyong luma. Luma daw mga ka-GP Natics. Papakita ko lang. Luma ba yan? Anong nakalagay? Ayan 3 hours. Luma? Paano naging luma ang 3 hours? Kanina lang yan. Oh. Diba? Maliwanag na maliwanag. Kanina lang nangyari yung mga EDSA boys. Oh. Pakinggan natin. Ayan. Ayan, palagyan siya mga ma'am sir. Good afternoon. We're live here at EDSA Shrine. Siyempre, makakasama natin siyempre mga magigiting natin ng mga seniors. Lang natin mga ma'am sir. Ay, hindi po ako kawawa. Ayan, palagyan siya naman po dyan. Hi, Hindi ko po sasabihin kawawa ang buhay ko. Kasi ako nagsisikap. Diba? Hindi po ako umasa sa ibang tao. Yun ang masasabi ko. Alam ng Panginoon yan, mga kababayan. Oh. Babes, ayan. Good afternoon, mga babes. Good afternoon sa inyo lahat, mga ma'am. Hintayin niyo po kung sino ang ating magiging bisita dito sa EDSA. Antayin daw. Sino magiging bisita nyo dyan? Darating ang napakagandang nilalang. People power, wala pang 50. Wala nga 10 ata eh. Diba? Wala nga akong makita dito kung ilan sila eh. Sila-sila pa rin yan. Oh. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan, mga ma'am sir. Palagyan share naman dyan, mga ma'am sir. Palagyan share. Like and share daw, Unti-unti na tayong nabubuo. Unti-unti na tayong nabubuo. Dumadami. Nagsasama-sama at nakikisa. Palagyan share naman dyan. Konti-konti na rin silang nabubuo. Voltes 5. Voltes 5. Ten. Unti-unti na nabubuo. Mga kababayan, yung 8 minions. Ay, Ma'am Rena, sana tumuloy na sa hortong support Intay Sara. Yes, Ma'am Babes. Antayin natin, Ma'am Babes, kasi mag-vigil po kami that time. Pag nangyari po yan, hello, Filipino boy. Gerald Casero, may flood control ba ba dyan? Yehey! Sabi ni Sir Gerald Calzado. Ayan. Let's go. Ma'am Kawawa Babes, naman shoutout sa inyo, Ma'am Rena. Ayan, shoutout. Palagyan share naman po dyan, mga Ma'am Sir, na palagyan share. Hintayin natin si Kati Binag. Oy, si Kati Binag daw ang pupunta. Pupuntahan ba kayo? Parang natapos na lang kayo dyan. Wala akong nakitang Kati Buni. Transformer daw, sabi ni Sir Arnedo
sa iyo. Sorry, nakalimutan ko na pangalan mo, sir. Uy, magalit sa akin yun. Teka lang, basahin ko nga ulit. Arnedo Olais wala. Ay, nako. Darating daw po si Kati Binag. At samahan nyo rin po kami ulit bukas. Nananawagan mo tayo mga ma'am sir bukas, no? Bukas. Ituloy natin to ng 2 araw, mga kapatid, mga kababayan. Bukas, pamumunuan to ng bisdakeros lahat ng vloggers dito sa Metro Manila. Wow! Lahat daw ng bisdakeros, pamumunuan, mga kababayan, sisimulan na daw nila. Saan kaya aabot ang pinapangarap nyo na EDSA? Hanggang dyan pa rin kayo sa may tulay, di ba, Sir Mark Lopez? Sabi niya, dadalo ba si Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin sa EDSA? Hindi, nandun po si Mary Grace Piatos nag-staycation doon sa Congress. Ha? No? Walang mag-iingay sa inyo, kami na mag-iingay. Kami na ang sisipa. Ay, oo, plat. Magsisimula. Sino ba ang boring dito? Kaya Pinapakita ko nga yung pagiging boring ng mga kakampi mo, plat lick mania eh. Dapat nilagyan mo plat lick maniac. Di ba? Ayan o, kayo yung boring eh. Wala man lang kami makitang excitement sa inyo. Paano ba naman kasi sinasabi, kadiliman at kasamaan. Samahan nyo po kami sana bukas mga ma'am sir. Yes, bisdakeros ma'am Rena. Ayan, bukas kami na po magsisimula para sa inyo. Ay. No? Sisimulan na natin kasi kung wala magsisimula, hindi matatapos tong mga kapunyet at kabulastugan ng gobyerno natin. Walang mag-iingay. So Kung sisimulan na mananahimik daw lang nila. tayo. So sisimulan na daw nila bukas. Kung wala daw magsisimula, hindi raw matatapos ito. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng 2028, mga kababayan, bago magpalitan ng presidente natin, hanggang 2028 mula ngayon, si PBBM pa rin ang presidente namin. At presidente niyo, of course. Di ba? Ay walang mangyayari sa ating mga kapatid. God in heaven, Jesus Christ, always protect you all, Sir GM and Miss Pretty Kati Binag anywhere you are. Amen. Jocelyn Peria. Yan, Tingnan, advance na natin mga kababayan kung dumami ba sila. Tingnan lang natin kung dumami. Oy, meron na ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. Nadagdagan. sabi ni Ma'am Mr. Roy, Tuesday po, Noy. Tingnan natin. Advance ko na. Nakakaawa naman tong mga to eh. Dinided mo nga lang kayo ng mga dumadaan eh. Sino yung mga dumadaan? Ayan. Kahit na magtutuwad kayo talaga, Samuel Sebastian, hindi ka sure. Samuel, oy, Ma'am Marisa Albesa, thank you so much. Kahit magtutuwad daw kayo dyan, wala mangyayari. Kawawa naman kayo. Dumagdag na ba? Laki daw sa outfit. Tingnan yung mga tao, dinadaan-daanan lang kayo. Walang simpatya sa inyo, Kawawa naman kayo. Pero nandito patawa itong troll na to. Kaya nga si Roger Evans, isang tao lang. Nababaliktad sa gobyernong bangag. Sigurado darami ang EDSA. Yan. Nako mga kababayan. Ang dami nyo na nga bumaliktad eh. Nandyan na si Harry Roque, nandyan na si Vic Rodriguez, nandyan na si Maharlika, nandyan, sino pa? Nandyan na si Glenn Chong, nandyan na si Trixie. Bakit wala pa rin nangyayari? Di ba? Ano ba naman yan? Kailangan daw isang tao lang galing ng gobyerno. Hindi ba galing ng gobyerno si Trixie? Hindi ba galing ng gobyerno si Vic Rodriguez? Wala pang 10. Yan ang 32 million nyo. Sabi ninyo, bakit marami raw silang views sa Facebook, sa YouTube? Bakit? Nakakasiguro ba kayo na tao yon, yung mga nandun? Kasi kung totoong tao yon, dapat nagpupunta na sila. Hindi man mabuo yung 32 million, at least sana merong jump pack ng tao dito. Wala eh. Diba? Advance ko pa, baka dumami. Mga kababayan, tingnan ko lang. John Kirby, mag-aray din kami tulad mong bangag.
Dinadandaanan lang. yata, Dio, BBM is... Oh. Oh, ilan sila dyan? Oh. Sila lang nagbobulahan. Match to test kami, score na lang kami ginagawa para matapos na. Muli, sasabihin natin mga Ayan, Hermina Bautista, thank you so much, Ma'am Hermina. Nandito po kayo sa ating munting channel. Maraming salamat po. Oo. Kaibigan na nga po ko, 16 years old, 3 months ago, sinundo ng stepfather sa school, mag-lunch daw sa bahay, dinala sa tubuhan, si rape, pinatay. Grabe. Tingnan nyo, mga kababayan, no? Oh. Korea, ayan, July, shout out. Diba? Hindi pa siya naging presidente. Ano yung panawagan niya? Di ba? War on drugs, madugo sa pakikipaglaban sa war on drugs. Kaysa isang Pilipino na lumaban sa war on drugs. So ano nangyari? Sinusuportahan ng mamamayan, binuto siya, sinuportahan ng Kongreso. Kawawa naman itong mga to. Sabi ni Ma'am Rosalito Kuway Kong, ka-GP pakiputol mo na ang press con ng hayop na si Sara. Magnanakaw kawatan. Ipamental na si Sara Pusit. Nakawatan may tililing na yan. Pinutol ko na nga po eh. Diba? Grabe naman yung people nila oh. People walang power. Ano ba yan? O, tingin tayo sa iba. Baka may makita tayo. Punta tayo kay Maui. Wala naman si Kati Binag eh. Kita nyo ha? Sabi darating daw si Kati Binag. Kayo nga, hindi kayo pinupuntahan. Wala akong nakitang Kati Binag dito. Oh. Kaibigan nila at kakilala. Kaya nila kinontempt yan, tinitest nila rin ang haba ng pisik ni Sara. Tinitest din nila kung bababa ang mga tao, kung totoong may 32 million supporters si VP Sara na solid yan. Oh, nasan na yung 32 million nyo? Wala naman ah. O, kinontempt na. Ang dami ng kinontempt. Pero nasa na yung 32 million? Wala pa rin. Oh. At willing lumabas, magpahayag ng suporta sa pangalawang pangulo. Tinitest na nila kayo. Kayong mga kilalang personalidad, lalo na mga artista, mga politiko, hindi lang vloggers, mga leaders at mga members ng iba't ibang mga groups ng mga Duterte supporters, kilos na kayo. Ayun nga, may kausap ko kanina, di ba? Ang kailan na ito, sila na nga, sila napapagod. Kami po napapagod din. Sige nyo ako, nasa na malayo. Napapagod ka na pala eh. Tumigil ka na. Wala nangyayari. Kawawa ka naman dyan. Humanap ka na lang ng ano, ha? Mind your own business. Napapagod na raw sila mga kababayan. Kami napapagod, kumilos na kayo. Anak ka ng tinapa. Napapagod na pala kayo, ba't hindi pa kayo tumigil sa pinaglalaban yung wala namang kakwenta-kwenta? Kayo lang yun nandyan eh. Diba? Oh. Ha? Oh, sabi ni Win, napaka-obob daw ang mga vloggers na walang hiya. Mag-rally para ano, para may content lang kayo. Yun nga eh. Diba? Miruin mo, sabi nila, yung pag-contempt kay Zulaika Lopez, that is grave abuse of power daw. O pero yung pinuno nila, yung gusto nilang maging presidente, ayaw itakbo sa korte, ayaw i-file, ayaw mag-file ng kaso doon para sabihin na yung ginagawa ng Congress is talagang sobrang pag-aabuso. Therefore, mga kababayan, alam nyo, mukhang kayo lang ang nagmamahal sa mga Duterte. Pero ang mga Duterte, hindi kayo talaga minamahal. Diba? Oh. Uwi ka na, linis ka ng bahay mo. Sabi ni Expose Channel, kakaya naman ang mga to. Ipinaglalaban ang pagnanakaw. That's true, di ba? Nagnanakaw na, kitang-kita na, gumagawa ng mga peking pangalan, gumagamit ng peking acknowledgement report or receipt. Tapos pinaglalaban pa. Oh. Nagko-commute, wala akong sariling sasakyan. Diba? Oh. Yung ibang mga members ng EDSA Friday, mga senior citizens na kakayudo. Nananakit ang mga tubo sa sukasunan. Ay, Diyos ko naman kasi, mga senior citizen na pala, hindi na kayo naawa. Diba? Alam nyo,
bilang isang bata-bata pa, magkaroon na kayo ng initiative. Pauwiin nyo na yung mga nanay nyo dyan. At kasi huwag nyo binubudol. Huwag nyo ang idinadamay sa mga sa mga kawalang hiyaan nyo. Bakit? Mga kajip, kayo kumikita. Yung mga sorry to say yung mga thunders na kasama nyo, sabi nyo may kasama kayong thunders. Masasakit na yung mga kasukasuan. Masasakit na yung mga likod. Meron ba silang napapala? Unless meron silang nakukuha din galing sa inyo. 'Di ba? Pero isipin ninyo kung talagang may malasakit kayo sa kapwa ninyo, matatanda na yan. Baka mamaya, kung nagpunta yan dyan na maaga-aga, hapon pa, tirik na tirik ang araw, biglang mga ito, diba, mag-collapse dyan, ibintang nyo pa yan kay PBBM. Oo. Diba? Baka mamaya yung mag-collapse yung mga matatanda dyan, sabihin nyo kasalanan na PBBM to eh. Oh. Sabi ni Argos. Dito rin, at least kami, Argo, okay para lang for the sake of the argument, marami rin, totoo naman yan. Diba? Pero sila, ako bilang isang vlogger, mga kababayan, it is incumbent upon me, English yun nakuha ko sa kawad yan. It is incumbent upon me na hindi ko po i-drag yung mga nanay, tatay natin pagdating sa mga ganyang bagay. Diba, pwede naman natin sila, tatay, nanay, matanda na kayo. Huwag na kayong sumama. Kung yung pinaglalaban natin, naiintindihan na namin yun, pwede na lang kayo, manood na lang kayo sa amin. Pero, yung i-drag mo sila, na isama pa dyan, na baka mamaya atakihin ito, may mga high blood. Diba? Dyan natakihin, ibintang nyo pa sa Pangulo. So sa akin, bilang sa madaling sabi, responsibilidad mo bilang isang vlogger na ikaw ay tinitingala ng mga follower mo. Huwag mong abusuhin at dapat maging ka sa kanila, magkaroon ka ng tinatawag natin na pagmamahal, 'di ba? Although hindi mo 'yan mga kamag-anak, pero 'yan ang nagpapayaman sa iyo. Bakit ko sinasabi? Malaki po talaga ang kita ng mga vlogger. Mga kababayan, sa isang buwan. Ako ngayon, hindi naman sa mas malalaki mga kita nito sa akin. Pero kahit ako, kaya ko nang magbayad ng apartment. Hindi naman apartment to, ano lang to. Ano ba tawag dito, ma? Pero 15,000 every month, kaya na. Kasi kikita na ako ng halos 50 mga ganon. 'Di ba? So kaya na, pati pagpapaaral ng mga anak ko. Pero yung ikaw, i-drag mo yung mga matatanda, dalin mo sa kalokohan mo, pangit 'yun. Dapat tayo magkaroon ng initiative bilang isang vlogger na sana ipakita natin sa kanila na mahal natin sila. Hindi ito katulad ng mga iba diyan na gagamitin lang natin para sa ating sariling interes. Kasi ako, kaya ako, nagsasorry ako sa mga iba na hindi ko nare-replyan at hindi ko nababanggit yung pangalan. Pero as much as possible, nagre-reply po ako dyan. Kung hindi ko man ma-replyan, nilalagyan ko ng heart yung kanilang mga comment. Pag nagbabasa po ako, hindi ko lang dito sa live doon sa mga out live na kapag natapos na yung live natin upload, tapos nag-comment sila doon, binabasa ko talaga. At hindi ko gagawin na isama ang super duper tatatanda, mga kababayan, na pag-stayin ko dito. Isama sa mga ganyan. Mahirap yan. Diba, responsibilidad natin yan. Magtsaga for the 5 succeeding months. Kilos kayo. Unless hindi kayo sincere. Unless naduduwag kayo. Takot na kayo sa malaki ang matang babaeng yan. At sa magpinsan na yun ng mga bulol. At bulol. Diba? Sana po, total, Opo naman. ay Pwede na ang 50K. Sarili ko pa yung oras ko, di ba? Nung ako ay nasa call center, naglalaro lang ang sahod ko, 30 to 60K din. Pero, pag 60K ang sahod ko, ngarag-garag na ako nun.
Wala nang, pati rest day ko na Saturday, Sunday, pinapasukan ko yun. Tapos overtime. Tapos, grabe na ang pakikipagbulahan ko nun sa mga client namin para makapagbenta lang ng mga products. Diba? Like, for example, TV, internet, or home phone. O, dito ngayon, hindi ko kailangan gawin yon, diba? O. Tama, Edgardo Pangilinan. Pag sinabing unconstitutional, only Supreme Court can say what is unconstitutional. Yan nga po yung sinasabi ko kanina, di ba? Na sabi ni Sara Duterte, nagtataka ako, bakit itong tao na ito na convicted ng child abuse, si Franz Castro daw, sa IPs, bakit nagtatrabaho pa? Mga kababayan, hindi mo ba alam yung ruling ng Supreme Court? If the Supreme Court told, sabihan niya si Castro na, oy, hindi ka na pwedeng gumanap diyan sa tungkulin mo. Then that's about time, mga kababayan, natitigil na si Castro. Perhaps hindi naman sinabi ng Supreme Court na tumigil siya. So, tuloy lang. 'Di ba? Ito talaga si Sara Duterte, oh. Kayo, yung sinasabi nyo ako makabobong Marcos magnanakaw? Sino po? Tingnan nyo, yung mga loko-loko kayo. Sila PBBM, lahat po ng kaso sa kanila, talagang inilaban nila sa korte. 'Di ba? Lahat nga halos sa 1,000 na yan na kaso nila eh. Mahigit 1,000. Halos lahat naubos na, lahat po mga dismiss. Si Sara Duterte, na sinasabi nyo na si BBM ang magnanakaw, si Pamilya Marcos, pero sino ba yung nakikita ngayon na nagnanakaw ng pondo ng bayan? 125 million using just to justify their expenses. They are using the receipt of the other agency. At hindi lang yon, mga kababayan, they are also using a fictitious name. 'Di ba? Yung gawa-gawa na kwento, pangalan. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Pero mo yung Kokoy Villamin, parehong pangalan, magkaiba pirma? Oh. Ay, Ma'am Rose Ruby, masaya kami napapanood ka namin everyday, napapatawa mo pa kami, masaya kang maghimay ng nagaganap sa gobyerno. Maraming salamat po, Hindi naman ako perfecto, Ma'am Rose Ruby, pero sabi ko nga sa inyo, once na may napapansin kayo sa akin at mali yun, 'di ba? Sabihin nyo lang. Kasi mahirap din, gusto ko matuto rin coming from you. Hindi pwedeng ako lang. 'Di ba? Magkaroon tayo dito ng win-win situation. TJR2K24, Marcos ang minahal ng taong bayan. That is correct. Kaya nga silos na silos sa mga Duterte. Diba? Sabi ni Papa Cho, tanda ko itong si Maui. Dating BBM supporter ito. Mga kababayan. Actually, matagal na po yan. DDS talaga yan. Kaya lang, syempre, mangga. Mana sa amo niya. Diba? Gamit na gamit niyan sa pag-aaral niya ang mga Marcos. Bakit? Bakit ko sinabi? Na nagko-content ito, na nagbablog ito, nagamit niya, pinapromote niya sila PBBM, kaya po siya nakakakuha ng tulong ng mga loyalista sa kanyang pag-aaral. Maraming makakapagsabi sa akin sa mga nanonood dyan na ito talaga, sa kanyang pag-aaral, tuition fee niya, panggastos niya, at kung ano-ano pa. Galing po yan doon sa mga PBBM supporter, sa mga Marcos supporter. Tapos ngayon sinasabihan niya, sila Marcos, sila PBBM, magnanakaw, at kung ano-ano pa, masasakit na salita. Diba? Ma'am Christina Calda, shoutout po. Sabi ni Nanette Quatili, isipin ni Attorney Lopez sa mga anak niya, parents niya, kaibigan niya, lalo na ang profession niya, at may rules and regulation din ng Bar Association of the Philippines. At sabi ni mga kababayan, Shirley Fernandez
First squad ever. Good morning, Sir GP, watching here in Hong Kong. Shoutout po sa inyo dyan. At syempre, Ma'am Leticia Fernando, parang di ko na nababasa yun sa Facebook. Hindi kasi umaalis dito. Pinatay ko yung sa Facebook kanina kasi hindi umaangat. I mean, hindi po siya bumababa yung mga comment. Los Angeles, mga Thunders na nasa rally, wala nga kayong mapapala sa abnormal na pasimuno dyan. Correct. Diba? Oh. Alam niyo, kung sinasabi niyo na hindi, ang Marcos ay hindi nagmamahal sa bayan, isa lang masasabi ko yung may mga edad dito, kung walang pagmamahal ang Marcos sa bayan, isipin niyo po pwedeng pasabugin, pwedeng pagtsutsugin lahat ni Fabian Ber, ang lahat ng mga tao dyan sa EDSA. Pero anong sinabi ni President McCoy? Mga kababayan, wag mong gagawin yan, di ba? So instead, bumaba na lang sila. Oh, tapos yung kanilang mga gamit doon sa bahay, kinulimbat ng mga siraulo. Oh. Di ba? Tama po, Mami Melda Ibe. Marcos naman talaga nagpanalo kay Sara. Nagpanalo din sa tatay niya. Kaya, hindi nila maiaalis yan. Kahit anong sabihin nila. Diba? Oh, ayan. Wala po pa rin napala. Sabi nila, masakit na daw ang tuhod nila, masakit na ang kanilang mga balakang. Bakit nandyan pa rin kayo? Diba? Eto si Maui, teacher to. Pwede naman siyang sa bahay na lang. Or kung gusto niya talaga dyan, siya na lang. Huwag naman damay ng mga matatanda. Diyos ko. For the sake of pera, mga kababayan, kawawa naman kayo. Hindi na lang kasi kayo tumulong sa gobyerno natin. Di ba, pusong inami? Oh. I got 152. Hello po, sir, watching from Ontario, Canada. Ayoy. Yan ang favorite ko dati. 6 years ako dyan. Hawak ko ang Bell Canada. Sa Ontario at Quebec. Aha. Nasagot ko na yan, Argo. Anyway, mga kababayan, magandang gabi mo muli. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at magkita-kita tayo bukas po ng umaga. Mga kababayan, at magla-live po tayo bukas sa araw ng Sabado. At marami pang topic ngayon na pwede natin pag-usapan at siguro yung kay Sara kanina na hindi natin tinapos, pag-uusapan ulit natin yan. Alright? So thank you so much for everyone, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Mag-ingat po kayo at I love you all. Bye guys!